Good morning po sa bawat isa. Ay tulutan niyo nga po na magsimula ako sa isang kwento. Yan. Isang malaking tindahan ng mga paintings. So doon sa labas ay may nakadungaw na isang matanda at isang bata. So pinagmamasdan nila yung painting ng crucifixion. Isang pagkarin yung bata na tumitingin dito sa may window, titignan niya yung picture ng crucifixion, titignan ng dalawa na maigi. So yung mama, titignan niya yung bata, sabi kaya sa isip-isip ng mama, ito kaya ang batang to, naiintindihan niya kaya yung picture na dyan, naiintindihan niya kaya kung ano ibig sabihin niya. So nakatuwa niya tanungin yung bata na tumitingin din dun sa painting, sabi niya, boy, ano ba kung ano yung ibig sabihin ng painting na yan? Tinindigan siya nung bata. Sabi nung bata sa kanya, hindi mo ba alam? Kasi yung painting na yan si Lord Jesus Christ yung nasa gitna, tapos may dalawang makasalanan na napako kasama niya, yung mga nasa gilid, yun yung mga Roman soldiers, yun yung pumatay sa kanya, tapos yung babae umiiyak doon, yung nanay niya, si Mary, at yung kasama doon, si Joseph, yung tatay niya. So, pinuwento ng bata kung ano yung sabihin nung nakikita niya sa painting. Tapos umalis na yung bata, umalis na rin yung matanda. Tapos maya-maya habang lalakad yung matanda, tumakbo pa balik yung bata. Tapos pinalapit yung matanda, sabi nung bata. Yung nga pala, nakalimutan ko banggitin, yung Jesus Christ na nasa gitna, nabuhay siya pagmuli. So hinihabol lang yung sa kwento. Ang topic po natin for today, risen in Christ Jesus. Sa totoo lang sa maraming pagkakataon, tayo ng mga Kristiyano, pagka kinukwento ko natin yung story of redemption, madalas natatapos lang yung kwento natin sa krus ng Kalbaryo. When we tell the story of Christ's suffering, natatapos doon sa krus. At sometimes, nakakalimutan mo natin yung kwento na si Jesus ay nabuhay magmuli. Sabihin mo natin, nabuhay magmuli. So, topic mo natin ngayon, risen in Christ Jesus. Tayo nabuhay din magmuli kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, main text mo natin sa ating lesson ay nasa 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Okay, sabay-sabay mo tayo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, sabi ni Apostle Paul. At wala rin katuturan ang inyong pananampalataya. So, biruin niyo yun. Kung hindi daw nabuhay magmuli si Kristo Jesus, walang kwenta ang ating pananampalataya. So today we will be discussing three great things what Jesus has given to each every believers as a result ng kanyang resurrection. So number one resulta ng kanyang pagkabuhay magmuli, ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ilan dito ang anak ng Diyos? Magsabi ng Amen! So number one, pinagkalooban tayo ng victory. We are one in Christ in victory. So 1 Corinthians chapter 15, starting verse 54. So when this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. Okay, we are talking about the Lord Jesus Christ. Kasi di ba sabi nga sa Philippians chapter 2, siya yung katawang tao. Kaya yung katawang lupa, yung katawang tao siya ay namatay. So yung corruptible na katawan, nung siya'y nabuhay magmuli, naging incorruptible. Yung mortal na katawan, nung siya'y namatay, nung muli siya mabuhay ay naging immortal. So kaya nga sabi diyan, this corruptible has put on incorruption, and this mortal has put on immortality. Then nagkatotoo na, yung nasusulat na death is swallowed up in victory. So when Jesus died on the cross, Jesus has conquered death. Napagtagumpayan niya yung
power ni Satanas. Ano ultimate power ni Satanas? Kamatayan. Ang ultimate power ng demonyo ay kamatayan. Pero sabi nga, ng verse na yan, because Jesus has risen from the dead, napagtagumpayan niya na ang kamatayan. Death has been defeated. Then in verse 55, O death, where is your sting? O Hades, or Hades, where is your victory? Sa Tagalog ho, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan kamatayan ang iyong kamandag? Okay, hindi po maigi kasi crucial ho itong mga verse na ito para sa ating mga mananampalataya. Nung si Jesus ho ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hindi lang ho pinagkalooban tayo ng kapatawaran. But when Jesus died on the cross and He rose again from the dead, binigyan din niya ho tayo ng kapangyarihan sa kamatayan. He gave us victory over death. Pastor, ibig sabihin, hindi kami mamamatay, hindi ho. So, ibig sabihin, sinasabi lang dyan, sa verse 55, wala nang kamandag ang kamatayan sa mga anak ng Diyos. Wala hong kapangyarihan ang kamatayan sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Kaya nga sa totoo lang ho, sa ating mga mananampalataya, hindi mo natin kinatatakutan ng kamatayan. Tama ho ba? Hindi mo natin kinatatakutan ng kamatayan. Bakit po ko nasabi? Tignan niyo yung mga apostles. Di ba, nung namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, tinreten din sila Pablo, sila Peter. Huwag na kayong ipangaral si Jesus. Mas lalo huwag yung papangaral kasi nabuhay magmuli. Kundi papapatay namin kayo, tignan niyo yung kwento. Lalo na sa book of, sa book of Acts. Diba? So pinagbawalan sila. Papapatay daw sila. Ano nangyari? Tumigil ba sila? Hindi. Sabi nga ni Pablo, to live is Christ and to die is gain. To live is Christ and to die is gain. Hindi siya takot na matay. Kumpara kay Kristo. Kasi sa kanya katagumpayan. Yung mamatay ka para kay Kristo. So, ano nangyari kay Pablo? Tinorture siya at siya pinugutan ng ulo. Ganyan din sa ibang mga apostles. Just for the sake of preaching the gospel. For the sake of teaching yung salvation through the Lord Jesus Christ. Si Peter, kinrucify din siya, pabaliktad, patiwarik. Si Andrew, pagkatapos siyang pahirapan at hagupitin ng mga sundalo, siya ay ipinako sa krus, hindi pala sa krus, sa ekis. Parang krus na rin yun, ekis eh. Hanggang siya mamatay. Si Lucas, binitin. He was hanged. Hanggang sa mamatay because of the tremendous preaching sa Greece. Si Bartolome, dahil sa pangangaral kay Kristo Jesus, hinagupit siya hanggang sa siya mamatay. Pero hinagupitan mo hanggang sa mamatay. Hindi ka tigilan sa kakagupit, hindi ka namatay. So, gano'n ang kamatayan ni Bartolomeo. Si John, si James, si Jude, si Thomas, si Matthias, si Mark, they all faced torture and they were killed and they faced death for the sake of the good news of our Lord Jesus Christ. Bakit hindi sila takot sa kamatayan? Kasi may victory ang mga anak sa kamatayan kay Kristo Jesus. Romans 8 verse 18. Okay, dapat ito isa sa mga memory verse natin. For I consider that the sufferings of these present times are not worth comparing to the glory that will be revealed from us. Okay. So sa Tagalog, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag na kaluwalhatian mapapasa atin. Okay ho, at ba yung mga pasanin nyo ngayon? Wala namang hinahagupit dito, no? Just for the sake of the gospel. Wala namang tinorture. Pero sa kanila, during those times, no-torture ang mga Kristiyano. Pero pa nga, hindi ko naman tayo kung sino sa mga apostol, yung si Ginoong Panggatong sinilaban pa sa mamatay.
Pero sa kanila, to die is gain. Pero sabi na, yung sufferings na yun, walang kwenta yun as compared to sa kaluwalhatian, yung papakita at mararanasan natin pagdating sa kabilang buhay. So sa mga anak kasi ng Diyos, kaya hindi tayo takot sa kamatayan, kasi ang kamatayan, graduation lang yan. Di ba, pag graduate ka, then another portion of your life. So kaya hindi, pag graduate tayo dito sa lupa, then doon na tayo sa kaluwalhatian, kasama na natin ng Diyos doon sa isang buhay ng kaluwalhatian. Amen? And that's victory for us. So tanong natin, in verse 56, ng 1 Corinthians chapter 15, the sting of death is sin, and the strength of the sin is the law. The sting of death. Ang kapangyarihan daw ng kamatayan ay nasa kasalanan. Okay ho, ang kapangyarihan ng kamatayan ay nakasalalay sa kamatayan. Kaya nga ho sabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay ho, magkarugtong mo yan, magkasama ho yun. Kasalanan, sa kasalanan nakasalalay ang kamatayan. So nakasalalay ang kamatayan sa kasalanan. Ito ho, pakinggan natin maigi. Sabi ng 1 Peter 2:22, si Jesus ay hindi nagkasala. So in the first place, walang kapangyarihan sa kanyang kasalanan. Okay? Sabi dyan, the strength of the sin is the law. The sting of death is sin. Bakit ka nagkakasala? Kasi may batas. Natural, may batas. In the Old Testament, 600 plus yun. Kaya tayo nagkakasala. So yung ating pagkakasala, yun yung kapangyarihan ng kamatayan. Eh, hindi nagkasala sa Jesus Christ. Nakaintindihan po? Walang kasalanan si Jesus. Kaya sabi ng Panginoon in 1 John chapter 3:16, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. So He laid down His life. Hindi niya kabayaran yung kamatayan. Hindi niya deserving yung kamatayan. Tayo deserving natin, tayo makasalanan. Pero siya hindi, sabi ng Bible, hindi siya nagkasala. So hindi niya deserving ang kamatayan, pero binigay niya ang kanyang buhay para sa akin, para sa inyo, para sa ating lahat. Amen? That's the love of God. Yun. And the best result, yung kamatayan ni Kristo Jesus para sa ating kasalanan, binayaran at tinubos tayo at ginawa tayo mga anak ng Diyos. Amen? In Romans 4 verse 25, sabi diyan, sabay ulit, God gave Jesus to die for our sins, and He raised Him to life so that we would be acceptable to God. And we will be acceptable to God. But Jesus paid for our sins. He rose from the dead para tayo maging acceptable sa ating Diyos Ama. Diba? Sabi nga ng Bible walang umabot sa pamantayan ng kanyang kabanalan. So lahat tayo makasalanan in His eyes. Pero naging katanggap-tanggap tayo because Jesus has died on the cross and Jesus has risen from the dead. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 5 verse 17, tayo na ngayon ay isang bagong, we are a new creation, sa tayo bagong nilalang. Yung nilalang na acceptable to God. Yung nilalang na sinasabi ng Diyos na, anak, tawag sa atin, anak. Iisa lang mo anak ng Diyos. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son. Sino yun? Si Jesus Christ. So isa lang mo anak ng Diyos, sabi ng Bible. Pero sabi sa John chapter 1 verse 12, sila na tumanggap at nanampalataya kay Kristo Jesus ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So adopted children ho tayo ng Diyos. Hindi mga tumanggap po kay Jesus Christ. Amen? Gaganak po ba tayo doon? Then in balikan mo natin 1 Corinthians 15, and then in verse 57, 1, 2, 3, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pakisabi sa ating katabi, sa kanang mananagumpay.
Okay, mananagumpay na ho tayo, hindi na ho tayo talunan. Okay, hindi na ho tayo dapat nagmumukmok. Para talunan, para pinagbagsakan ng langit at lupa, para karamdam natin parang lahat ng sumpa na kahirapan dumaga na sa atin. Hindi mo tayo talunan, amen? Sabi ho sa 1 Corinthians chapter 2 verse 8, ito maganda. None of the rulers of this world knew this wisdom. Hindi daw nila naintindihan yung nangyari sa cross ng Kalbaryo. At kung naintindihan daw nila to, they would not crucify the Lord of Glory. Kung naintindihan lang daw ng mga demonyo, yung pagpapakasakit, yung kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, kung naintindihan lang daw ng mga demonyo yung katagumpayan na may bibigay sa bawat isa sa atin, at kung ano yung ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, na napagtagumpayan na yung number 1 na weapon ng kaaway, na kamatayan, sabi na hindi nila ipapako si Kristo Jesus. Biruin niyo. Hindi nila daw papatayin at ipapako si Kristo Jesus. Huwag na lang. That's how God planned us. That's the victory na natanggap po natin kasabay kasama kay Kristo Jesus, na tayo mga nanampalataya kay Kristo Jesus. Pangalawa, bilang kaisa kay Kristo Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan mo tayo ng kapangyarihan. We are one in Christ, power. Ephesians chapter 1 verse 19. At ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin, sa mga nanalig kay Kristo, ay kapangyarihan din iyon na muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan sa kanan ng Diyos. Ito ay very powerful verse. Sabihin natin, walang hanggang kapangyarihan. Okay, walang hanggang kapangyarihan. Kasi, minsan yung authority mo sa trabaho, hanggang trabaho lang yun. Pagdating mo sa bahay, wala na yun. Yung mga pulis, yung mga traffic enforcer, ang kapangyarihan lang nila, hanggang suot nila yung uniforme nila, pero pag ubad na yun, wala na yun. Pero, sabi ho ng Bible, ang ibinigay kong kapangyarihan mo sa atin, ano ho? Anong klase? Walang hanggang kapangyarihan. Anong klase kapangyarihan doon? Yung sabi diyan na kapangyarihan na bumuhay kay Kristo Jesus. Kanino daw binigay? Sa ating mga nanalig. Ilan yung nananalig kay Kristo Jesus? Magsabi ng malakas na Amen. Amen. Ayan. So binigay mo sa bawat isa sa atin yung kapangyarihan na yun. Yung kapangyarihan na bumuhay magmuli kay Kristo Jesus. Okay, binigay ho sa bawat isa sa atin. So, ganun ho, hindi lang tayo ginawang mananagumpay ng Panginoon, pinagkalooban pa tayo na kapangyarihan. Okay, sabi ho, wow! Diba? Napakabuti ng Diyos. Hindi lang tayo ginawang mga victorious sa ating buhay. Binigyan ka pa ng kapangyarihan, pinagkatiwalaan pa tayo ng kapangyarihan. At nasa ngayon ng Panginoong Kristo Jesus? Nasa according to that verse? Nakaluklok sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Okay, nakaluklok sa kanan. At sabi sa verse 21, kaya nasa ilalim na kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapangyarihan, pamunuan, higit ang kanyang pangalan sa kaysa lahat ng pangalan. Hindi lang sa panahon ito, o hindi sa panahon pagdarating, kasama yung panahon natin ngayon. Okay, kasama ko yung panahon natin ngayon. Sabi ko sa English, everything has been put under His power, under Jesus Christ's power, all principalities and powers and might and dominion. So lahat ng mga kaharian, lahat ng mga kapangyarihan dito sa lupa, maging sa langit, under na nakapangyarihan ni Kristo Jesus. Okay ho? Mga kapatid, yung kapangyarihan yun yung binigay sa inyo. Yun yung binigay sa atin. Okay ho? So, nung nabuhay magmuli si Kristo Jesus, lahat na nakapangyarihan sa langit at lupa, ibinigay na sa Kanya. Verse 22, napakaganda.
At yung kapangyarihan yon, ipinailalim ng Diyos ang kapangyarihan ni Kristo sa lahat ng bagay. Yung kapangyarihan sa lahat ng bagay, pinailalim kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Christ is the head of the church. Okay? In verse 23, na siyang katawan ni Kristo, tayo daw yung body of Christ. O, diba? So, ano kapangyarihan ng head? Yun din ang kapangyarihan ng body. Tama ba? Makita na ba kayong tao na walang ulo? So, hindi ba pwede, di ba? So, kaisa tayo ni Kristo Jesus, sabi ng Bible. So, bilang kaisa kay Kristo Jesus na naluglok sa kanan ng Diyos Ama, tayo rin ay kasama din niya na naluglok sa kanan ng Diyos Ama sa kalangitan, far above all principalities and powers and might and dominion. So, yung kapangyarihan natin, okay ho, kaya sabi ng kanta, di ba? We have put the devil underneath our feet. Okay, wala nang kapangyarihan sa atin ng kamatayan. Wala nang kapangyarihan sa atin ng demonyo. So, kapangyarihan na lang ng demonyo is tayo dayain. Tayo dayain. Kaya nga may sabi nga ng Bible, my people perish because of lack of knowledge. Dinadaya na lang tayo. Hindi na lang kaya nung gawin ng kaaway ngayon. So, ipinailalim na kay Kristo ang lahat ng bagay, lahat ng pamunuan, lahat ng kapangyarihan. Kapangyarihan ng kamatayan, ang kapangyarihan ng sakit, ang kapangyarihan ng kahirapan, ang lahat ng kapangyarihan ng gawa at plano ng demonyo, ipinailalim na kay Kristo Jesus. At yung kapangyarihan yun ang ibinigay sa bawat isa sa atin. Okay ho? Hindi ho tayo talunan. God, our Lord Jesus Christ, is the head of the church. Tayo ho yung church. In the New Testament, when we say church, tayo ho yun. At siya katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumuspos sa lahat-lahat. Okay? So sa totoo lang ho, nung hindi pa ho tayo mananampalataya, pansinin nyo lang ito. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ilang mga panalangin ang nasagot sa inyo? Ako, wala akong matandaan eh. Kaya hindi ako naniniwala doon. Sabi ko, racket lang yung religion. Pero ngayon ho, nung nagpe-pray na ho tayo, ilan ho ang nasagot at ilan ang hindi nasagot. Di ba mas marami na yung hindi pa nasasagot, mas marami na yung nasagot kaysa doon sa hindi pa nasasagot? Tama mo ba? Bakit to? Yung kapangyarihan, pinagkaloob na sa atin. Kaya nga pag nag-pray ka rin doon sa mga taong nagugulmihanan, nagkakaroon sila ng kapayapaan. Pag nagpe-pray kayo ngayon sa mga taong may problema, nakakatanggap ng himala. Pag nagpe-pray ka ngayon sa mga taong may sakit, nakakaranas ng kagalingan. Kasi yung kapangyarihan ni Kristo Jesus ay pinagkaloob na sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, huwag niyong sayangin. Taglay mo kapangyarihan. Diba? Sabi nga, huwag mong malilitin ang Diyos mong matagumpay. Luke chapter 10, verse 19, behold, I give you the authority or the power to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy. To overcome all of the powers. Sabihin natin, lahat ng kapangyarihan. Okay, so lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Hindi magtatagumpay. I-exercise lang natin ang ating authority. Mark 16, verse 17 to 18, and these signs will follow those who believe. Ilan mo ulit dito mananampalataya? Magsabi ng Amen. So these signs, ito daw ang mga tandang ito, will accompany those who believe. Ano yun? They will cast out demons, paparayas ng demonyo. They will speak of new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will be by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and they will recover. Mga kapatid, kaya niyo manalangin ng mga may sakit. At yun ay gagaling. Manampalataya lang po kayo. Narinig niyo yung pangalang Smith Wigglesworth. Tinawag ko siya the Apostle of Faith. Ang ministry niya ay punong-puno ng mga himala at kagalingan.
Sa dami ho ng kagalingan na nararanasan sa mga midweek, sa mga prayer meetings, sa Sunday services, pinersecute ho siya ng medical society. At dumating sa point na pati mga authorities nabi sa kanya, bawal kang mag-lay hands ng mga may sakit. Pero yun, pakukulong siya, uhuli siya, pakukulong siya pag nag-lay hands siya sa may sakit. Alam niyo ang ginawa niya? Sabi niya doon sa mga umatin, ipatong niyo inyong kamay sa bahagi ng may sakit. Hindi, pinagpapatong nila sa bahagi ng katawan nila na may sakit. Ano nangyari? Gumaling. Yun nga, hindi nila kaya pigilan ang kapangyarihan ng Diyos. Tama ba? At alam niyo, for the record, ilan ho yung patay na nabuhay sa ministry niya? Sa ministry yung pinagkaloob sa kanya ng Diyos, 14 na patay ang muling nabuhay. Hindi, no? Ano background itong taong to? Hindi yung nakatapos sa elementary to dahil sobrang hirap. Sa sobrang hirap po, sobrang kahirapan ng pamilya nila, hindi nakatapos sa elementary ito. Ang trabaho niya, tubero. Napaka-ordinaryong tao. Isang ordinary person pero binigyan ng extraordinary ministry. Bakit ho? Nanampalataya siya kay Kristo Jesus na pinanghawakan niya yung kapangyarihan ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. He was not afraid to declare God's power. He was not afraid to pray. He was not afraid to lay hands for the sick and those who need for miracle. Hindi siya natatakot. Puhunan niya lang manampalataya kasi sabi niya nga sa kanyang libro, God made it very simple. Just trust God. Manampalataya ka lang. Bilang kanyang puhunan, manampalataya lang siya. Hindi siya takot mag-preach. Hindi siya takot mag-lay hands sa may sakit. Hindi siya takot magpalayas ng demonyo. Bakit? Naiintindihan niya yung kapangyarihan na binigay sa kanya. Pinanghawakan niya. Kasi sabi sa Santiago, di ba? Faith without work is dead. Manampalataya lang kayo. One time na ako sa party ng Makabling sa Tarosa. Nagpa-Bible study ko kami ni Mami. May isang first timer mo doon, kabataan. So that time, ang aming home topic is about divine healing. Nung umuwi daw yung kabataan, yung nanay niya namimilipit sa kama sa sakit. Masakit yung tiyan. Kinuwento ko sa amin a week after. Then sabi niya, inilihans niya, maiksi ng prayer niya kasi di pa siya ganun marunong mag-pray. Para lang daw ng dahilan yung nanay niya, tumayo at okay na. Magtuwa siya na pinakwento sa amin. Bakit? Nanampalataya lang siya. Naniwala lang siya. God made it simple. Sabi ni Smith Wigglesworth, just believe. Just believe. So God, number one, ginawa tayong mananagumpay ng Diyos. Kaya sabi nga, di ba? We are more than conquerors. Bakit? Si Jesus na yun si Jesus ang nag-conquer eh. Hindi naman tayo eh. So nakibahagi lang tayo dun sa victory. Kaya may higit pa sa isang mananagumpay. Okay? Nakibahagi na tayo sa victory na pinagtagumpayan ng Panginoong Kristo Jesus. So pangalawa, pinagkalooban pa tayo ng kapangyarihan. Hindi ka lang ginawang mananagumpay. Dati talunan tayo eh. So nung nakipag-isa tayo kay Kristo, kung nananagumpay ka na, binigyan ka pa ng kapangyarihan. At ikatlo, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi kasiguraduhan na tayo mabubuhay pagmuli. So we are one in Christ in resurrection. Alam nyo, from generation to generation, pinagtatalunan mo yung topic ng resurrection. Isang kultura nga, di ba, na pinaniniwalaan nila, ang isang tao daw, babalik yan, either kung hindi man sa isang bata, babalik sa mga animals. Kaya nga kahit insekto, hindi nila pinapatay sa kanilang bansa. Kahit nga sa New Testament, nag-aaway yung kahit mga aral sa salita ng Diyos, yung mga Saduseo at Pariseo. Kasi yung isa hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Pero alam nyo, the central proof that there is life after death, mismo ang Panginoong Jesus, nabuhay siya pagmuli. At sabi niya, in John chapter 11 verse 5, ako ang muling pagkabuhay. At ang buhay, ang mga nanalig sa akin, ilan ulit na nanalig kay Jesus dito, magsabi na amen?
ay muling mabubuhay kahit sila'y namatay. So ito yung pinakaiba mo natin sa ibang mga relihiyon. Sa ibang relihiyon, yung kanilang mga sinambahan, tapos mamatay, patay pa rin na ngayon. Pero sa atin, yung pinaniniwalaan natin na napako sa krus, pinanampalataya natin ay namatay at matapos ang ikatlong araw ay nabuhay magmuli, nalublo sa kanan ng Diyos Ama at pinagkalooban ng bawat isa sa atin ng katagumpayan at kapangyarihan. Amen? Meron nung so sabi niya ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at nanalig sa akin ay mabubuhay magmuli. Meron nung isang kwento na nabasa ko, isang couple na nagtungo sila sa Israel, matagal na nilang pangarap. So pinag-ipunan nila na sila ay makapunta sa Israel, mapuntahan nila yung mga napuntahan, nilakaran, at mga lugar na napuntahan mismo ng ating Panginoong Jesus. So, ilang araw na day tour yun, maraming mga nilalakad, so nataon sila sa mga mainit yung panahon. So sa huling araw ng kanilang tour, sa kasamaang palad, yung mister ay inatake sa puso. At may takbo naman sa ospital, kaya lang inabot na rin doon. So sabi sa kanila ng funeral house na binigyan sila ng option. Kasi sabi nila, masyadong mahirap yung proseso na gagawin ng permit, yung mister para maisakay sa aeroplano, tapos napakamahal, ganito, ganyan, pagdating mo sa Pilipinas, ganito, ganyan, aabutin ko kayo na sobrang mahal para maiuwi nyo yung bangkay ng inyong mister doon sa inyong bansa sa Pilipinas. So we are suggesting we can give you isang magaang na term para dito na lang mo ilibing at hindi yung ganun kamahal. So nag-isip yung misis. Tapos may sabi niya, hindi, kahit sobrang mahal, iuwi ko sa Pilipinas. Baka mahirapan po kayo, dito na lang mo natin. Hindi, iuwi ko aking mister sa Pilipinas. So natanong lang nung nasa funeral home, bakit po? Sabi ng misis, gusto ko lang makasigurado kasi minsan daw binilibing dito pagkatapos ay tatlong araw nabuhay magmuli. So gusto niya makasigurado. Uy, sa Pilipinas siya na palilibing. Anyway, sabi ng Bible, meron hong isang Diyos na nagkatawang tao na napako sa krus, inialay ang kanyang buhay para sa kasalanan ko, sa kasalanan natin lahat, at matapos ay ikatlong araw, nabuhay magmuli. Amen? Again, sabi sa John 11:25, sabi ng Panginoong Jesus, ako ang pagkabuhay at ako ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. So dahil kaisa tayo sa katawan ni Kristo, dahil kaisa tayo kay Kristo Jesus, pakisabi nyo, muli ako mabubuhay. So yun po isang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano hindi takot sa kamatayan. Unang 1, chapter 5, verse 12, ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ilan ulit dito anak ng Diyos, magsabi ng Amen? Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Sinusulat ko sa iyo ito upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So yung meron pong buhay na walang hanggan, mula po sa Panginoon, praise God. Napakagandang pangalan ng Diyos sa atin, tayo ay binigyan ng buhay na walang hanggan. That's eternal life. Then in 1 Corinthians, balikan natin yung ating main verse, 1 Corinthians chapter 15, verse 14, tayo mula tayo tumayo. Basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Brothers in Christ, we are one in Christ's victory. We are one in Christ's power. We are one in Christ's resurrection. So tayo po ay binuhay magmuli, muli mula sa isang buhay
na talunan, patungo sa isang buhay na ganap at kaaya-aya. We are one in Christ, resurrection. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Ang pagdalwalhatian, karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Dakilang Diyos, pinagtitibay po namin sa umagang ito na kami nanilinis ng dugo ni Kristo Jesus, nanilinis ng dugo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ay ginawa mo ng mga mananagumpay. For we are victorious in Christ Jesus. We are more than conquerors. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil sa iyong pagpapakapako sa krus ng Kalbaryo, napagtagumpayan mo ang kasalanan, napagtagumpayan mo maging ang kamatayan. At sa iyong muling pagkabuhay, Panginoon, bilang kaisa sa katawan ni Kristo Jesus, pinagtitibay din namin ang kapangyarihan na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin bilang iyong mga anak.